Hi everybody, my name is Jenny Daniels and today I will show you guys how I clean my meat and vegetables. How I clean shrimp and my vegetables. And I need salt to make sure that I can really clean them good. So I will show you how to do it, how to clean it, how to clean them, okay? And I also need toothpick to clean the shrimp, and I will show you what it looks like, what is inside the shrimp. And of course, scissors to cut the tail or head. Okay, now I need a toothpick to tanggal this vein. Yan po. This is what we eat if we will not remove this. We need to do this, and we don't eat
nyo. Kita nyo yan. Yan ang nakakain nyo sa restaurant. Yeah, kaya pag nag-order kayo sa restaurant, order nyo na kailangan nila i-devein kasi yak. So, super dirty. So, ngayon, lalagyan ko na siya ng salt. Tapos, siyempre, masyadong matalas pa ito. Padali ako magkasugat manipis yan. Ayan. Para po maniwala kayo, subukan niyo pong maghugas ng kalahating shrimp without salt and kalahati with salt. Para po makita niyo po talaga kung ano yung sinasabi ko. Totoo pa talaga yung sinasabi ko. Kasi di ba tayo, mahilig natin sipsipin ito. So, yung mga dumi-dumi dito. So, para matanggal talaga siya, to make sure na malinis, saka to. Kahit naman gupitin mo itong mga ito, sumisiksik talaga yan dito sa mga ano-anuhan. So, ito po yung aking ginagawa. To make sure lang talaga na malinis. At syempre, mayroon akong strainer. Ganon lang ako maglinis ng pagkain. Yan. Yan, nakikita niyo po kung gaano kadumi yung tubig. Yan, kita niyo yan. Malapot-lapot pa yan. The water is a little bit sticky. Yan. Para makita nyo talaga kung anong itsura. Pag naghuhugas po kayo ng shrimp without salt, mas malinaw pa po dito sa banlaw ko po. Yan. Banlawan ko lang yan 2 bisis lang. Tapos, patutuyuin ko po yan. Tutuyuin ko po yan ng paper towel. Para hindi masyadong magtutubig kapag niluluto ko na siya. Mag-English sana ako, kaso lang mahirap po mag-English. Baka lalong hindi maintindihan ng ating manunood. Kasi ako mismo parang hindi ko naiintindihan yung sa sinasabi ko kapag nag-i-English ako. So, siguro maglagay na lang ako ng subtitle para yung mga ibang hindi nakakaintindi ng Pilipino ay maiintindihan yung mga pinagsasabi ko. Diba? Bright idea ba? Magtagalog na lang. Tapos maglagay na lang ng subtitle. Ito naman tubig, lalagyan ko po siya ng salt para po yan sa paghugas ng gulay. At siyempre, meron din akong strainer for the gulay. Itong shirt ko bumababa. Kailangan po magsuot ng ganitong long sleeve kasi masyado pang malamig dito. So ngayon, hindi ko po ini-slice muna yung gulay bago po ako naghugas para hindi po ako mahirapan kasi mas mahirap hugasan kapag nahiwa-hiwa na sila. So ngayon, ganito ang aking ginagawa. Kasi 'di ba, yung mga dito may mga buhangin-buhangin 'yan. Tapos yung mga uod dito, mawawala 'yan, matatanggal yung mga uod. Sasama sa tubig. Pero syempre, after this, babanlawan ko sila. Sabi nga ng pinsan ko noon kapag nagluto ako ng sinigang, nalilipasan daw sila ng gutom kasi iniisa-isa ko. Alam mo yung kangkong, mas mahirap linisin yun. Iisa-isahin ko talaga yun kasi mas maraming uod yun, mas maraming dumi yun. Yan. Yan ang aking ginagawa. Isa po
sa mga kaibigan ko nagsasabi sa akin, masyado akong metikulosa. Oo, talaga. Metikulosa ako kasi takot ako sa uod. Ayoko makain yung uod. Kaya, yun po talaga. Yun ang aking dahilan kung bakit po talagang napaka-arte ko pagdating sa mga gulay-gulay. Kasi kung isasawsaw, kung lahat yan, naka-slice na siya, tapos igaganon-ganon mo lang, na, makakain niyo po yung mga uod. Kung naluto na nga yun, pero uod pa rin yun. Takot po talaga ako sa uod. Kasi, alam mo yung, ano, yung kangkong nga, merong sometimes may linta yan. Oo. Yan talaga ang ano ko. Kasi minsan, sa mga basakan nila yung kinukuha eh, sa mga palayan. Ewan ko lang dito. Siyempre, hindi natin alam. Malay mo sa sementeryo. Pero mas mabuti na yung maingat. Kahit naman saan inano yun, tinanim yun. Wala nang malinis na mga soil na yan. Lahat na ngayon ay mga madudumi. So, kailangan na natin mag-ingat. Saka hindi naman natin kahit naman nakabalot yan nung kinuha natin sa grocery or sa palengke. Hindi pa rin natin alam kung paano nila yan hinarvest, kung paano nila yung process. So, tayo na mismo ang mag-iingat. Medyo matrabaho, medyo matagal, time consuming, pero at least naman sigurado ka na malinis talaga yung kinakain. See? Kasi nga buo sila, hindi masyadong mahirap hugasan. Para ka lang naglalaban ng bra. Ayan, di ba kahit yung water medyo brown. Kasi nadadala yung mga particle. Salamat sa asin. To be honest, kahit nga tuyo eh, hinuhugasan ko talaga siya pag niluluto ko kasi alam mo na kahit asin yan nakakamatay ng bakterya. Iba pa rin yung huhugasan mo talaga. Hindi naman masyadong matagal ang paghuhugas, lalo na kapag buo pa lang yung gulay na hinugasan mo kasi ganito nga lang yung gagawin mo. Ang mahirap kapag inisa-isa mo na yung na-slice mo ng gulay. Eh, patalinuhan ito kahit bugo nga ako doon kahit bugo daw ako, sabi nung alam niyo na. Pero mayroon naman akong konting utak. Bugo nga ako kasi nailad niya ako. Pero anyway. Yan, ganyan. Yung ate ko nga na nagtitinda ng pagkain ngayon eh. Tinuruan ko sa kung paano lutuin yung mga pagkain na tinitinda niya kasi kahit tinitinda niyo yun, dapat huwag mong bigyan ng sakit yung mga customer mo. Alam mo yun, pakainin mo sila ng malinis. Kasi binayaran ka naman nila para ipagluto sila. Yan. Malapit na ako matapos. Medyo madaldal lang ako. Kahit hindi niya ako naintindihan. Intindihin niyo na rin. Ayan. At saka pag nagluto ako ng gulay, simple lang talaga, wala masyadong halo. Sibuyas, bawang, at saka luya lang talaga. Asin at pepper. Wala na akong ibang hinahalo. Ayan. Tanggalin ko lang yung mga dahon-dahon para makita niyo mga particles sa ilalim ng tubig. Ayan. Ayun oh, may dalawang uod. Ay, actually tatlo nga. Ayan oh. Ayan. Kita niyo yan. Yan. Yan ang dahilan kung bakit gumagamit ako ng asin sa aking mga hinuhugasan. Subukan nyo magamit din ng asin sa hinuhugasan yung gulay at walang asin para makita nyo kung ano ang difference. Kasi ito, babanlawan ko na. Isang bisis ko lang babanlawan kasi gaganituhin ko naman. Ang ano lang, mawala lang yung asin, yun lang, yung asin. So,
before ko siya i-slice. So, kailangan, ano rin, ipagpag ko rin lahat yan para matanggal din ang tubig. Para hindi masyadong magtubig din pag ginisa ko na siya. Kasi, itong mga vegetable masyadong matubig. Sabi nga ng asawa ko, 98% ng vegetables ay tubig. Ito medyo, medyo yellow na. So, hindi ko na siya isasama. Yan. Eh, yung husband ko, yung asawa ko tuwang-tuwa sa akin kasi malinis yung kinakain niya. Yan na. Yung allergy ko, pumasok na kasi usually nag-gloves po talaga ako pag naghuhugas ako ng mga lahat kasi kapag hindi po pinapasok po ng lamig yung aking katawan, pero yung asawa ko hindi po naniniwala ng panuhot. Sabi nga ng asawa ko, there's no such thing like panuhot. Pero siya hindi maniniwala, ako maniniwala kasi kita nyo na nga, nagbabahing-bahing na nga ako ngayon at iba na yung aking boses kasi na lamigan na po ako. Yan. So actually, even kahit yung gano'n, meron pa rin nakukuha ng mga dumi. Meron pa rin. Pero tama na yun kasi sigurado na ako na malinis na yun. Kasi inano ko naman dito. So ngayon, pagpag na yan, ano na yun, yung mga tubig, papagpag ko yan. Tapos pag na-slice ko yan, i-strain ko ulit yan. Tapos papagpagin ko ulit galing sa strain. Oops. Siyempre, nahulog doon, hugasan ulit. Maarte, di ba? So, sabi ng kaibigan kong isa, masyado daw matrabaho. Wala daw siyang panahon sa ganitong proseso na ginagawa ko. Sa kaartihan na lang daw. Oo nga kaartihan ko nga lang ito talaga. Pero mabuti na yung maarte kaysa hindi. Kasi yung tiyan ko sumasakit agad kapag hindi malinis yung aking nakakain.